Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito, nag-confess po ako kanina, tapos pinadasal ako ng pari ng pagsisisi. Nag-confess po ako kanina, tapos pinadasal ako ng pari ng pagsisisi. Tapos binigyan niya ako ng dasal para daw mapatawad ako ng Diyos. 5 ama namin, 5 aba Ginoong Maria, pero di siya nagsalita ng pinatawad ka na ng Panginoon. So wala siyang narinig na absolution galing sa pari. Valid po ba 'yon o hindi? Kasi kung nakalimutan niya ata na sabihin sa akin, magkukumpisal ako uli. So ang naging advice ko kasi sa kanya, Bro Angel, no, ando na kasi ang tawag nito, yung penance na binibigay ng pare. Sabi ko sa kanya, dagdagan mo na lang to, Bro Angel, or baka mali itong nasabi ko sa kanya, mas maigi kasi yung maraming kasi opinion ko lang yun eh. Sabi ko na since nagbigay na siya ng penance, gawin mo yung penance kasi parang yun yata ang way ni Father na kabayaran doon sa kasalanan na kinonfess mo, kasi sila kasi nag-i-evaluate sa kasalanan, no? Kaya hindi siya nagbigay ng absolution para gawin mo muna yung pinagawa niya para mapatawad totally yung kasalanan mo. Yun ang point ko, Bro Angel. Then sabi ko sa kanya na ano pa ba yung sinabi ko sa kanya, nakalimutan ko. Then sabi niya kung nasa state of grace na ba daw siya. Sabi ko naman yes, kasi intentionally lumapit ka talaga para for that, no? Hindi man nagbigay ng absolution or hindi ka inabsolve nung pare on that time na nag-confess ka, pero nagbigay naman siya ng ways para mapatawad yung kasalanan mo. So nagawa mo na ba yun? Sabi naman niya nagawa niya. So I think nasa state of praise na siya, then pwede na siya mag-receive of communion. Yan ang sabi ko, Bro Angel. Pero siya kasi para mas malinawan siya, Bro Angel, ano ba yung estado niya, Bro Angel, no? Kasi hindi siya nakarinig ng absolution eh, hindi siya na-absolve ng pari. So pwede mo ba siyang ma-advise, Bro Angel? Actually, yung talagang proseso po ng sa kaparian, sa kumpisal, no? Talagang, so pinapatawad na kita sa ngalan, no? Hindi naman sa mismo papatawad. Kaya nga may connecting na sa ngalan ng Ama. So that's technically yung po yung proseso. But kagaya na sinasabi natin, still there ordained priest, no? So pag nandun sila, hindi naman sila talagang ang nandun, kundi the presence of Jesus is nandun na rin. So yung sinasabi nila po, tandaan po natin, no, even in the mass, may nagtanong sa atin yung ba sa misa halimbawa makasalanan si Father, pwede ba yung magmisa or something? Yes, because ordained priests are ordained priests. Ganito at yung sinabi mo, bro, okay na po yun kasi kagaya na sabi nga mo, bro, Jun, he has his own ways. Kaya nga malinaw ang sabi niya, para mapatawad ka, no? So that's his own ways na para mapatawad ka, gawin mo ito. So that's his own ways to forgive sins. So maybe that's his own ways to give an absolution, no? So wala pong problema yung kapatid, lalo na mga ordained priest ang kausap na natin at napakabisa nun, no? Basta ordained priest po nagsabi sa mga, lalo na sa kumpisal. Meron na rin nagtanong dito yan eh. No, so I think even kay Father noon may nagtanong na rin sa kanya na parang wala rin siya narinig ng absolution. Pero base doon sa sinabi mo, tama si Brad Jun rin, no? Nagbigay po siya ng ways
para mapatawad ka, sabi niya. So siguro he just wanna make sure na gagawin mo yun, ang haba nun, no? Tignan limang usually isa lang yan. Dito, isang Our Father, isang Hail Mary, isang so ganun-ganun lang, an act of contrition. At sinabihan ka naman na yung act of contrition sa pagsisisi. So okay na po yun, don't worry kapatid, binigyan ka naman ng ways. Sabi nga ni Bro John Ray, tama po yun, binigyan ka naman ng ways at pari na nagsabi sa'yo, and that his ways to do the absolution, kapatid. Yan, maraming salamat Bro Angel, no? Kasi ang nakita ko kasi doon, na baka nga yung na-confess niya na kasalanan, hindi kayang patawarin ng pari, kaya Diyos na lang agad. At ang importante doon, oo. Yes, baka kakaiba. Kakaibang kaya ang importante doon, yung penance na gawa niya. Dahil sabi naman ng Diyos kasi, ano ang sabihin nyo, ay sasabihin sa langit. So, ito Brother, Bro John Ray. yes, yes. Official dito sa Japan, yung style naman nung yung ibang kasi nag-umpisa kami doon sa mga marunong English, hindi yung mga Hapon, no. So usually once a month yan, pumupunta kami sa malalapit lang sila rito, no, ng mga Catholic Church. Yung mga paring umi-English. So may isa dito na isang Indian national. Siya naman pag siya naman hindi siya nag-absolution siya, pero hindi siya nagbibigay ng penance. So nakakatuwa dito. Magtatanong ako, there's no penance? No, sabi niya, just read the Bible, ganun lang. Listen to the kasi bago mag-misa yon, no? Sasabihin niya, minsan ako pa there's no penance, Father. So sasabihin ng Indian no need, sabi niya, just listen to the word of God dito sa liturgy, sabi niya. O kaya may sasabihin na, just read the gospel today. So that their own style, no? Still they're still ordained priests. So sa'yo naman ang style niya, hindi siya nagbigay ng absolution, pero he gave ways, no, para mapatawad ang kasalanan mo, gawin mo ito. Yun. So malinaw naman po yun, kanya-kanya sa lang style. Pero yung iba, yung isang Amerikano rito, at saka yung tayo, no? Thai national, Thailander. So yun naman, nagbibigay sila, pati yung bishop na marunong English na kapon, nagbibigay sila talaga ng absolution at kompleto at penance. So, kanya-kanyang style. Yung Indian nga, hindi siya nagbibigay ng penance, sabihin lang sa'yo, read the gospel. So, yun po yung sagot doon. So, wag tayo magtaka, baka may mga iba-ibang paring tayong iba-ibang style. But the absolution, of course, mayroon doon, di natin pwede questionin si Father. Yun po ang sagot, kapatid. Yeah, maraming salamat Bro Angel, no? So, Bro Francis, sana makapanti ka na. At wag kang mag-alala. God is good all the time. Bro Jando, maraming salamat. John Paul Pabili, please unmute, bro. Hello bro, Jando. Hello, good evening sa iyo, bro. Magandang gabi sa iyo bro, Jando. Tsaka magandang gabi sa lahat na bumubuo ng punto por punto at sa pangunguna ni Father Darwin Gitgano. Maraming salamat dahil sa programang ito marami po ako natutunan talaga, as in grabe. Yun lang po. So, ang tanong mo, bro? Okay. Behind po sa sa LGBTQ, Okay. diba may capital sin. Sino po ba yung demon na behind sa LGBTQ? Kasi na ko po yun na pakinggan ko kasi kay Reverend Father basta yung pare po sa Cebu, si Reverend Father siya ubod yun. Ubod. Opo. Ang sabi niya, yung pagiging bakla tsaka tomboy o kaya maging part ng LGBTQ, hindi po kasalanan yun. Ang sabi niya, nagiging kasalanan kapag nagsuot ka na ng, for example, babae ka, nagsuot ka ng panglalaki, tapos may tinitake ka na ng medicine para mawala yung breast mo o kaya nagpa ng Transgender. yun, parang ganun. Yun may kasalanan. Tsaka yung pakikipagtalik sa kapwa, same sex yun. Bali, sino po bang demon yung sa likod ng LGBTQ? Si Puraloka. Joke lang. Si sa tingin ko, based sa is last
Si Asmodeus, siya ang Demon of Lust. Okay po. Hindi ba si Tapos- Puraloka, bro, dyan do? Ha? Ah, Hindi ba si Puraloka? Hindi. tanong din po ako, bro. Ah, Bro, dyan na. Sa pa, pwede na magtanong po isa pa. sige. Okay. Yung mga, di ba po, makasalanan po yung member po ng LGBTQ. Hindi po lahat pero yung ano po, yung sinabi ko nga, yung nagipagtalik, saka po ba, yung nagpa-transplant na. Pag nagkumpisal ka po ba, di ba, makatanggal po yun. Ah? Totally po ba na nawala po talaga yung kasalanan po? Yes, so, By the way, bro, dyan do, shoutout muna natin si Brother Chadokun. Sabi niya, bro, si ano daw, bro, Asmodeus. Asmodeus nga. Asmo. Siyempre, based sa experience ko, bago kami humarap sa possess dati, kailangan kong mag-umpisal. Yun din ang napanood ko doon sa The Pope's Exorcist bago hinarap ni Father Amort si Asmodeus doon, umpisal muna. Kaya kung yung bakla na nagsagawa ng karumaldumal sa paningin ng Panginoon, pag siya ay nagkumpisal, tatanggal yon. Yun, tatanggal yun, bro, yung kanyang kasalanan. Pero meron pang sinasabi sila na mantsa na maaalis lang gamit ang indulhensya. So, yun ang bro, matatanggal yung kasalanan nun, bro. Tapos pwede pa ba isa pang tanong, bro? Sige, go ahead. Paano po yung mga LGBTQ na tawag ito, nagsisimba tapos nangalawat ba o kanang kanang body of Christ? Ano po yun? Malaking kasalanan po ba yun? Tapos hindi po nagkumpisal. Yes, malaking kasalanan ng tumanggap ng Eucharist na walang kumpisal. Napakalaking kasalanan nun. Sacrilege yun, bro. Ano po? Sacrilege. Ang doon, napakabigat nun. Yung hindi ka karapat dapat sacrilege yun. At biblical po yun, kapatid. Magbigay nga tayong talata, Brad Jando. Hindi ka karapat dapat, delikado yun. Lahat ng nakikinig ngayon, akala nila, ang dami yan. Minsan, lalo na sa katedral o may okasyon, libo-libo yung tao, no? Yung nangungumpisal, mabibilang mo sa kamay, di ba? Tapos ang mga nagko-communion, abay libo-libo. Ang daming lay minister na sinusubuan. Pero ang tanong ba ay sila ba'y karapat dapat? Nakakatakot yan. Biblically po, hindi pera katikisim biblically po, 11:27 bro, yan natin hanggang 30 ng unang Korinto, bro Jando. Para review natin sa mga bagong taga-subscriber. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ayan, anin muna natin yun. Anong sabi niya? Letra for letra, hindi na po kailangan contextualize yan. Nagkakasala. Yan, no? So, ang katikisim kasi siya yung nagpapaliwanag, no? Biblical lahat ng sa katikisim, makala ng sulputang sekta, daw yung katikisim. Yun ang nagpapaliwanag. Yan ang tawag. Anong pagkakasala dyan? Sacrilege. So, siya magbibigay ng term, ang katikism, ang mga magisterium natin, mga pope, ang gumawa ng katikism. So, tuloy po 28, 29, 30. 28 muna. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ayan, yung siyasatin na yan, ay siguraduhin po natin lahat ng manakikinig ngayon, libo-libo sa buong mundo. Siyasatin mo, kapatid. Kasi nangyayari kung may mortal sin ka, tapos kakain ka ng banal na hostia, dagdag mortal sin yun. Paano kung nakamatayan mo, no? Later on, bibigyan natin yung Napakahirap kasi yung mga yung nga sabi, no? Lack of knowledge talagang can destroy you, no? Jose chapter 4 verse 6. So, mahirap talaga. And then, ano pa yung mangyayari 29 po? 29.
Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Hinahatulan mo ang sarili mo. Kaya nga ako, careful ako sa ganyan. Pag may nagawang kasalanan yung isa, ganun, sasabihin ko, wag kang magpo-communion. Hinahatulan mo lalo ang sarili mo. Binabaon mo sa impyerno ang sarili mo. No? At hindi lang yun. Hindi lang binabaon mo ang sa impyerno. Napakarami pa naman ngayon yan. Buong mundo. No? Napakaraming na hindi karapat-dapat. Kaya pinapaalala sa atin, buti nga may ganito punto napapaliwanag natin biblically. At anong nangyayari sa mga tao? Dahil doon sa ginagawa nila niyan, 30 po. Okay, 30. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Ayan. No? Ilan namatay na. Ang bilis mamatay yung iba talaga because bakit? Mortal sin eh. So mortal sin talaga marami yan. Biblically po, no? Yung kasalanan talaga talagang mamamatay kung maaga. So totoo po yun sa kasalanan. Napakarami po nang nakitang gano'n na sa bisyo, binabawalan po na, pinapangaralan po na, ayaw pang magbago hanggang yan. Aatakihin na lang sa puso, aatakihin na lang dun sa dahil sa bisyo niya. So yun po yung pinaka doon kapatid, no? Biblically, ano ba yung ginawa ng mga LGBTQ, may nakikiapid o nakikiapid ka, babae sa babae, lalaki sa lalaki, lahat po nakikinig ngayon. It's a sacrilege, no? Ayan, biblically, talagang malaking kasalanan po sa Diyos yan, kapatid. So itigil na po natin, go to confession naman, kaya nandiyan kaparian natin para magbigay po ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. Yun lang po, Bro John. Okay, Brother John Paul, okay na ba yun? Isa na lang bro, isa na lang. Sige, last question. Kasi po, dito po sa bahay namin ngayon, mga 2 taon na po kasi kaming nakatira dito. Dati po kasi nangungupahan po kami, almost 3 years. Tapos ngayon, nagkaroon na kami ng bahay. Tapos, pagpunta po namin dito sa bahay namin, yung first day lang po, mabigat, pagtungtong namin sa loob ng bahay, mabigat talaga yung pakiramdam namin, brother ba, parang mabigat din namin alam. Tapos, yung mga ilang araw, nagkasakit yung anak ko. Tapos, pero may diagnosis naman siya, meron siya, sabi ng doktor, amoeba daw. Tapos, pagkasakit ng anak ko, parang karoon kami ba? Tapos merong nakauwi na yung anak ko galing sa ospital, mga ilang araw na din. Tapos yung anak ko bigla na lang nagwala, hindi ko alam parang kung bakit ba nagwala. Tapos sabi ko, ba't nagwawala to? Wala naman, parang hindi siya. Tapos medyo na ko ba, tapos ginawa ko, tumawag ako sa tita ko, yung rin yun, na katoliko din po. Tapos nagmingi ako ng tulong, sabi ko, ano gawin ko dito? Tita, kasi yung ako nyo po, alam ko po ganito, nakawala, hindi ko alam, parang nasaniban. Tapos binigyan niya po ako ng prayer. Pag bigyan niya ako ng prayer, nagpe-pray lang po ako. Tapos biglang pumalma po yun. Tapos during sa prayer po, dumugo yung ilong ko. Dumbak po ng ilong ko, dire-diretso lang po ako, hindi po ako natakot. Pinapaalis ko po yung demonyo ba. Tapos kalma po ng anak ko, umokay na po siya. Tapos, yun po. Tapos mga ilang araw po, mga buwan pa yata yun, pumunta po kami sa pare, yung exorcist priest po na nakakasakop dito po sa amin. Tapos po kami doon, sa kanya, si Reverend Father Felix sa may Arlito, Queen of Peace dito sa Panangalite, Ormoc. Yun po siya naka-assign. Siya po yung doon. Para na naka-assign, doon po siya naka-assign. Tapos sabi niya po sa akin, tinanong niya po na kung daw po ako, kung tawag po dito, kasal na daw po kami sa aking asawa. Sabi ko po sa kanya, Father, hindi pa po kami kasal ng aking asawa, almost 6 years na. Tapos
Ah, ah, sabi niya po, magpakasal daw kami. Tapos, bago kami magpakasal, mag-umpisal daw kami para matulungan niya po kami. Tapos before po yun, may anak po kami babae, yun, namatay po yun. Parang sunod-sunod yung kamalasan na nangyari sa aking pamilya. Kaya po, na-trigger din po kami pumunta doon sa pare, kay Father Felix. Yun po yung sabi niya. Yung anak daw po namin, yung bunso ko, bali yung nagkasakit po, yun po yung panganay namin. Tapos yung namatay po, yung anak ko po na bunso, babae, bali yung anak po namin is dalawang lalaki, isang babae. Tapos yun po yung sabi ni Father Felix, magpakasal po kami, pagkatapos before magpakasal, mag-kumpisal, tapos bumalik po sa kanya para matulungan po kami. Tapos yun po, nangyari po noon, ginawa po namin yun, pero before po yun, bago kami makasal, marami po pagsubok, parang sinusundan po talaga kami ng ng demonyo. Nung last po na kumpisal ko po, nung grade 5 pa po ako, almost 18 years. Tapos yung asawa ko, nung college pa yata siya. Kasi sa Catholic school po siya nag-aral. Tapos, yun po, nung nangyari po yun, nakasal na kami, nagkakumpisal na kami, parang gumaan po yung pakiramdam namin. Tapos, pinadeliverance na rin po namin yung bahay namin. Tapos, nag-bless po siya ng sacramentals. Tapos yun po, parang okay na po yung pakiramdaman namin ngayon. Hindi na po mabigat. Tapos tinanong ko po yung kapitbahay namin na, anak, sa Bisaya pa, brother, anad daw ko yung lugar namin ba, anad? Sa mga padugo-dugo daw kasi yung lugar namin dito, itong lugar namin dati pong palayan, tsaka tubo. Tapos nag-aalay po ng padugo ba para daw ko maano yung yung ani ng karaps nila. Tapos yun po, parang nakakunik-kunik po na, baka ganun. Kaya nangyari sa amin yung ganito ba, pero usawa ng Diyos, okay na po kami ngayon. Wala na pong wala na po kaming harassment, okay na yung anak ko, okay na po. Tapos yung tanong ko lang po, brother, possible po ba na ma-retaliate pa kami ng demon? Hello po? Okay. So, Brother Tata, magsasagot yung kanyang tanong, Brother Tata. Yes, maraming salamat sa magandang tanong. At bago natin sagutin, mag-share muna kung kung saan ito sa pare, again, observe siya ng pare na napatawad ng kasalanan. Patawad ba yun? Patawad, pero ito natawag na reparation of the damage, katulad ng nangyari in David. Kung saan nagkondisal sa pangatang sa 2 Samuel chapter 12, 13 to 14. Siyang bigay ng absolution si Nathan kang David. Ngunit sabi ni Nathan, ngunit mamamatay ang bata nandiyan sa sisipupunan. So may reparation of the damage. Magawa natin yung work of mercy para po ating kasalanan. So yung tama naman yun. Sabi ng pare, naman yun, ibali na process na po kayo. Pero ang tanong niya, may posibilidad bang ma-retaliate po kayo? May malaking posibilidad pag nasa stop scene, traumatic experiences, occultism, at saka yung preternatural offering. Lalo na lang yung sin, lalo na yung mortal sin, dahil may atas na demonyo yung every time pumitay ng mortal sin, yung tatas na demonyo. So posible, retaliate dahil sa sala. So, palaging nasa state of grace po tayo. Sundin lang natin yung curse, confession, monthly confession, adoration, rosary, saka Eucharist at saka sacramentals. So, yun lang. Okay po. Last po na tanong, bukas po ba mayroon po kayong testimony po? Kasi, yung si Brother Jong ba yun? Yung nagalit. Baka mayroon po yung tapatan niya, Brother John Ri ba yun?
May testimony po ba kayo bukas? Pero testimony bukas, yung sa amin ni Jong Choa, kay John Ray, gaganapin ko yon sa private. Private talakayan ko yung dalawa para makuha ko yung side ni Jong Choa. Dahil hindi pumayag si Father Darwin na i-live. So, private yun na talakayan bukas. Sa public, ang mangyayari is testimony night. Absent kami dalawa ni John Ray niyan dahil kasi kasuhin namin si John Choa. Amen. Tama ako na bro, Jando. Hindi papayag si Father. No. Eh sabi ko yung alam mo, yung sabi niya hindi pumayag din. Hindi pumayag. Sabi niya, hayaan niyo Yes. sila. So, hindi siya pumayag. So, hindi na matitigil ang gulo kung ano kung walang gagawa ng paraan. Kaya, Private yun. gagawin ko na lang private. Okay na ba yan, Brother John Paul? Buti na pa ilala ko sa iyo. O sige. Yo, bukas? Private yon. Talakayan pa rin testimony night pa rin bro. Yung sa kanila private yon. Tuloy Private yung yun sa amin. testimony night bukas. Okay po. Bali gusto ko po sanang mag-share bukas. Bali based po sa experience ko po ba na nangyari Okay. sa amin. Gusto ko po para po ma-aware po ba yung lahat. Tapos po malaking tulong po talaga yung punto por punto po talaga. Kasi ito po yung programa na magbubukas sa iyong kaisipan about sa sa demonic harassment, tapos about sa mga katekismo ng ating simbahan. Marami po talaga akong natutunan dahil po dito. Tapos sinishare ko po sa aking mga kapitbahay po yung natutunan ko. Yun po. Maraming salamat po. Yun lang po. Okay, thank you sa iyo, Brother John Paul. Ayan ha. Maraming natututunan dito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga sulpot lagi pinagbibintangan dito na walang kakweta-kweta yung programa ninyo. Walang naiintindihan dyan. Walang aral ni Kristo. Walang Biblia ang binabasa. Ang daming talata yung nilalabas dito Di ba? Yan na, ito lang sa punto por punto, pagkumparahin ninyo ang argumento ng mga sulpot sa amin. Sinong mas mabigat? No? Sino mas mabigat? Hindi yung sa paraan na idaan na lang sa sa parabang trash talking. Yung trash talking na uubusin yung oras na trash talking, instead na sagutin yung tanong, uubusin ng oras trash talking, hindi maganda yun. So, isa na lang kukunin ko muna dahil may tatawagan ako ngayong gabi na si Lino. Edgar Sarit, good evening. Yung iba ang nakaresan, balikan ko kayo mamaya. Edgar Sarit, Magandang gabi po sa Punto por Punto. Magandang gabi, Brand Jando. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng programa nyo dahil marami po kaming natutunan dito. Ang tanong ko po, Brad Jando, ganito. Meron pong albularyo na may inaalagaan po siyang crucifix na malaki. Tapos pag Biyernes Santo po, pinoprosesyon po ito sa simbahan, sa bayan. Ngayon ko, hindi po ba makukontamina kasi ginagamit din ito, pinapahalikan sa mga tao? ay, makukontaminate yun kasi ginagamit sa occultismo Saka isa pa po itong albularyong ito, nagpapasanib ito, may sanib ganyan. Lalo na. So ano po ang dapat Mediumship. Layuan nyo yan. pag taon-taon nga po ginagamit yung ginagamit ng pari. Ipangaral mo doon sa lugar na yon kung saan ginagamit yon. Ipangaral mo doon kung may pare man nasa likod niya. I-share mo yung nalalaman mo rito. Na Father, nasa catechism natin 2116 at 2117 na all kinds of divination should be rejected. Wag mong accommodate yun. Dahil you are violating our own doctrine. Sige po, maraming salamat po. So, pangalawang tanong. Ako po ay lumaki, kinagisnan ko po talaga ang mga magulang ko. Tumatakbo po sa albularyo.
Ngayon po, sa ngayon po ako kasapi na rin po sa lay minister. Regular din po ako nagkukumpisal. Ang tanong ko lang po, total na bang na alis po yung yung paano completely maalis yung epekto nung mula pagkabata ko po na kami po ay nagsasangguni sa mga albularyo. Renouncement, bro. Hindi pa yun naalis. Kailangan mo pa rin ng renouncement. Prayer to renounce non-Catholic belief. Yan ay nasa ito sa Meron na po ako. ni Oo, meron. Iya. Meron ka nito? Meron na po ako niyan. Sa page 68 to 69, ang sabi ay ganito. Occult and esoteric or beliefs and practices are the major sources of a person becoming a victim of extraordinary demonic attacks gaya ng obsession, oppression, and possession. The occult is an open doorway to the world of spirits. A Catholic relates with the divine always and only through prayer. It is recommended that the renouncement be done in front of the Blessed Sacrament. Renouncement, as was stated previously, destroys any right that the evil spirits have over the victim, since he received certain temporal benefits from them. Yun. So bali po gawin ko 'yan sa Perpetual Adoration Chapel po o sa harap na lang po ng ng tabernakulo. Ayun, bro. Ay ang gagawin ko bang sinasabi nyo, pwede mo bang ako magsagawa niyan sa harap ng tabernacle po? Yes, bro. So yun. Yes, bro, yes. Sige Sagot mo, po. brad. Kung pwede, maalala pa yung mga pangalan ng mga albularyo, sali ron sa renouncement ng mga pangalan ng albularyo. Ayaw. Yun. Pero naka-general confession na po kayo, brother? Bali hindi pa nga kasi late ko lang nalaman yung dito sa inyo tutunan. Ang ginagawa kong kumpisal lang, yung natural lang na kumpisal na hindi ko pa alam yung tungkol po dito sa inyo ng albularyo pala pari ng demonyo, hindi ko pa alam. So, kailangan general confession mo yun. Bago kayo mag-renouncement sa harap ng Blessed Sacrament. Sige po. So ma-general confession po ako sa sa pari na po. Lahat ng involvement mo sa confession, ikumpisa mo sa bahay. Sige po. So yun lang po. Pangatlo pa pong tanong. Pwede pa po. Ganito po kasi dahil nga po kami lumaki sa ganoong nakasanayan na palaging sasangguni sa albularyo. Ito pong anak ko po ay meron din siyang third eye ba yung parang sensitive siya sa mga ganyan na na may tungkol sa kaluluwa, ganyan, sensitive siya. Ano po ba dapat gawin? Brad Tata? Yun na, yung nagka-third eye yung anak mo, epekto na yun sa involvement niyo sa confession. Dapat ma-process kayong lahat, whole family mo. Pero- Ma-process dahil yun ang epekto ng anak mo na nagka-third eye. Lalo na, isa yun sa mga problema, bata pa hanggang ngayon. So, pagka-indwelling na yun, ang nasa level na tanungin mo saan na level yung third eye niya, baka mapigpag-usap na sa demonyo. Bali po, ganito po, ginawa ko man ng paraan. Kami po ngayon aktibo na sa simbahan. Siya nga po ay member na ng liktor, yung asawa ko member ng liktor, yung anak ko sakristan. So, ano pong dapat gawin doon sa anak kong yung may third eye nga po? So, dapat mag-process kayong lahat, whole family, at saka mag-pagkisal pati yung anak mo, at saka kung pwede, lapit kayo ng exorcist ninyo para ma-process yan, ma-deliverance, ma-close ang third eye niya. Isa pa po, pwede pang makahirit. Kasi po yung isa kong anak, hindi po talaga siya nagsisimba. Sana is attack. Dahil yung mga halos epekto ng mga na-involved sa cultism, unang-una, walang gana magsimba, walang gana mag-prayer,
So, palaging mainitin ang ulo, walang peace of mind. So, usan yun sa mga epekto ng involvement sa cultism. So, kailangan ma-process at saka ay isali mo yung pati, isali na lang sa prayer mo yung anak mo nga hindi pa walang gana magsimba. So, isa yun sa mga epekto sa dalasan, yung mga na-involve sa cultism, lalo na na-feel nilang nakatulong nilang mga albularyo, wala na gana magsamba. Ang albularyo ng para sa kanila, ang albularyo ng parang kinikilala nilang Diyos. Yun nga po. Isa na yun sa mga problema o epekto sa palagi tayong involved na cultism. So, mas maganda, ma-process po kayo whole family. Pero sige po, maraming salamat po sa punto por punto sa lahat ng bumubuo nito. Maraming salamat, magbuhay po kayo. Welcome. So, dito muna ako kay Linda at Analinda Cruz, no? Sabi niya is, good evening po, tanong ko lang ano yung tinatawag na gift of the Holy Spirit. Ano po ang pwedeng, sino po ang pwedeng humingi nito? Ang gift of the Holy Spirit ay hindi po siya hinihingi. Lalo na kapag extraordinary gift, hindi po siya hinihingi. Pero sa sa gaya ng speaking of tongues, hindi siya pwede hingin mo. Sasakyan ka ng demonyo diyan. Yung gift of vision, hindi mo siya pwede hingin. Yung nagpa-practice lahat noon, mga mga tawag doon, mga sila, mga occultism na yon, yung nagsasagawa noon. Pero sa Biblia, merong bunga ang Espiritu. Yan ay nasa Galatia 5:22. Ang sabi ganito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yung mga ngaral dyan, walang pag-ibig sa kapwa, puro lang payabangan ang nalalaman. Pero ba kayong alam ng mga ngaral na puro payabangan? Ha? Sasabihin nilang sila maliligtas pero mapanglait sa kapwa nila. Yung mga ganon, walang bunga ng Espiritu Santo yon. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, yung mga ganyan mga ugali, yan ay bunga ng Espiritu Santo sa atin. Matuto kang magpigil, no? Matuto kang rumispeto. Pero doon sa mga nasa comment section natin na nambabastos, mga comment section hinahaluan ng matinding galit, na ang mga comment is puro ad hominem, ay halatang wala doon ng espiritu mula sa kanila. Bro Jando. At saka Bro Jando, yes, sige. Bro Angel, ako na lang Bro Angel, basahin na lang natin yung 7 gifts. Kasi tinanong niya ano yung 7 gifts, no? Maliban dun sa fruit of the Holy Spirit, ang 7 gifts, kapatid, ito yung wisdom, understanding, counsel, strength, knowledge, piety, and fear of the Lord. Wisdom, it is the capacity to love spiritual things more than material ones. Understanding, it's the capacity to understand the truths of faith in an easy and deep way. Counsel, it's the capacity to discern correctly and immediately the will of God in the different circumstances of life. Strength, it is the capacity to be strong and fulfilling the will of God in the moments of trials. Knowledge, it is the capacity to appreciate every creature in relation to its creator. Piety, it is the capacity to love God with all our heart and our neighbor as ourselves. Fear of the Lord, it is the capacity to respect the majesty of God and to be scared of sin. So yun po ang 7 of the gifts according to the teaching of the church. Yung sa akin, hindi, may magandang doon sa doon sa Galatia 22:23, ibaba mo sa 25-26 bro. Gusto ko lang ipaano sa tao, maganda yun. Galatia 5:20, kasi kanina 22, di ba? Iyan mo sa 25-26 bro Jando. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu.
huwag tayong maging palalo. Huwag natin galitin ang isa't isa. At huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. You know, dito, na, yan. huwag Mayroon nga dito natin sa version galitin to. ng isa't isa. Dito, huwag kang maging palaaway. Nakalagay yun. Huwag kang palaaway, maging palalo at mainggitin. So, yun po yung mga ano doon para counter po ng kung talagang yung wala sa espiritu, magiging ganun ka pa. Pag ganun ka pa, wala ka pa sa espiritu. Yun. At saka ganito, huwag nating galitin ang isa't isa. Ako naniniwala dyan, no? Huwag nating galitin. Kaya nga kami rito, pag kami nagagalit dito, kasi ginagalit kami. Yan ha? Pag tumaas na boses ko, pag ako'y nagagalit na, ibig sabihin ginagalit na ako. Yung mga sulpo, tigil nyo yan.